Marami na kayong narinig na kwento tungkol sa mga aswang. Sinasabing sila ay mga nilalang na nagbabagong anyo sa gabi upang maghanap ng biktima. Pero ang aking ikukwento sa inyo ngayon ay hindi lamang kwento ng takot. Ito ay kwento ng tunay na impyerno na naranasan namin sa isang liblib na nayon sa lalawigan ng Capiz. Isang pangyayari na hanggang ngayon ay pinagpapawisan ako ng malala tuwing naaalala ko. Nang ako ay 17 taong gulang pa lamang, sumama ako sa aking ama upang dumalaw sa aming kamag-anak sa itaas ng bundok. Ang nayong iyon ay kilala bilang Barangay Balete, nakapaligid sa masukal na kagubatan at malayo sa sibilisasyon. Sinabi sa amin ng aking lola Basyang bago kami umalis, "Anak, mag-ingat kayo. Sa lugar na iyan, hindi lamang tao ang gumagala sa dilim. Huwag kayong lalabas kapag lumubog na ang araw at higit sa lahat, huwag kayong sasagot kung may tumawag sa inyo gamit ang inyong pangalan sa gubat." Ngunit dahil bata pa ako at puno ng tapang, binaliwala ko ang kanyang babala. Akala ko ay kwento lamang ito upang matakot ang mga bata. Hindi ko alam na ang paglalakbay na ito ang magbabago sa paniniwala ko magpakailanman. Pagdating namin sa bahay ni Tio Enteng, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan sa buong nayon. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at dahon ng niyog, nakataas mula sa lupa. Tuwing gabi, pagkatapos kumain, ang lahat ay agad na pumapasok sa kani-kanilang bahay at sinasarado ng mahigpit ang kanilang mga bintana at pinto na parang may darating na malakas na bagyo. Noong ikatlong gabi ng aming pananatili, nagsimula ang bangungot. Hating gabi na noon, gising pa ako dahil sa init ng panahon at sa kakaibang amoy na parang pinaghalong nabubulok na karne at tugo na biglang umalingasaw sa paligid. Habang nakahiga ako at nakadungaw sa maliit na butas ng bintana, narinig ko ang isang tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Tik, tik, tik. Mahina ito sa simula, tila kaluskos ng insekto sa dahon. Ngunit unti-unti itong lumakas at bumilis hanggang sa naging isang nakakapanindig balahibong ingay na tila nanggagaling sa lahat ng dako ng gubat. Sinabi sa akin noon na kapag malakas ang tunog ng tiktik, malayo ang aswang, at kapag mahina at mabilis na, nasa tapat na ito ng inyong bahay. Nanlalamig ang aking katawan nang mapagtanto ko, ang ingay ay nasa ibabaw mismo ng aming bubong. Biglang tumahimik ang lahat. Wala ni isang kuliglig ang tumunog. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko sa liwanag ng kabilugan ng buwan ang isang anino na dumapo sa gilid ng aming bubong. Ito ay may hugis na tao, ngunit mayroon itong mahahabang pakpak na tila sa paniki at mahahabang kuko na kumakapit sa kawayan. Dahan-dahan, ibinaba nito ang kanyang ulo sa butas ng aming bubong. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahaba, makintab at madulas na dila na parang lubid na naghahanap ng butas upang makapasok sa loob ng bahay. Sinubukan kong sumigaw upang gisingin si tatay sa tabi ko, ngunit parang may nakadagan sa aking dibdib. Ang aking dila ay bumigat at hindi makagalaw. Nakita ko kung paano dahang-dahang pumasok ang dila sa aming silid. Papalapit, papalapit ng papalapit, patungo sa kinaroroonan ng aking natutulog na pinsan na buntis noon. Sa sabi-sabi, ang dugo at laman ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ang kanilang paboritong pagkain. Sa sandaling iyon, biglang bumangon si Tio Enteng at agad na kumuha ng matalim na itak at asin. Napasigaw si Tio Enteng sa labis na galit. "Umalis ka! Demonyo ka! Hindi mo sila makukuha!" Tumakas ang nilalang patungo sa kadiliman habang nagpapalabas ng kakaibang hiyaw na parang halong sigaw ng tao at hayop. Nang makagalaw ako, napansin kong basa ang aking likod dahil sa takot, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, sinabi sa amin ng matatanda na ang punong aswang na iyon ay matanda na at masama ang ugali. Siya ay si Aling Saling, isang matandang dalaga na nakatira sa pinakadulo ng gubat. Sinasabing sa gabi ay hinihiwalay niya ang kanyang itaas na bahagi ng katawan mula sa ibaba at lumilipad upang maghanap ng biktima gamit lamang ang kanyang mga bituka bilang gabay. Ika-6 na gabi, nagkasakit ng malubha ang aking tatay. Mataas ang kanyang lagnat at nagsisimula ng mangitim ang kanyang balat. Sinabi ni Aling Marta, ang manggagamot ng nayon, "Kinagat ka ng hangin mula sa masamang nilalang. Kung hindi tayo kikilos, sa ikatlong araw ay kukunin na niya ang iyong kaluluwa at laman."
Noong gabing iyon, nagpasya kaming magbantay. Nilagyan namin ng bawang at asin ang paligid ng aming higaan at bintana. Sa hating gabi, narinig ko muli ang huni. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas marami na sila. Ang buong gubat ay puno ng kanilang boses, mga sigaw at bulungan ng mga nilalang na nagugutom at galit. Mula sa bintana, nakita ko ang isang pangkat ng mga babaeng may mahabang buhok, nakalutang sa ere habang nakabuka ang kanilang bibig na puno ng matatalim na ngipin. Sa gitna nila ay ang matandang aswang, ang kanyang mata ay kulay pula na parang nagliliyab sa galit. Lumapit sila sa aming bahay at sinubukang wasakin ang pinto gamit ang kanilang matitigas na kuko. Ibigay niyo sa amin ang lalaki. Gutom na kami. Matagal na kaming walang lasa ng sariwang dugo. Ang kanilang sigaw na tumagos sa aking utak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang matandang aswang na pumasok sa butas ng dingding gamit lamang ang kanyang ulo at bituka. Ang kanyang amoy ay nakakasuka, amoy ng kamatayan. Habang nakatitig siya sa akin, naramdaman ko ang aking lakas na dahan-dahang umalis sa aking katawan. Parang hinigop niya ang aking buhay gamit lamang ang kanyang tingin. Sa huling sandali, bago ako tuluyang nawalan ng malay, dumating si Tio Enteng kasama ang ilang kalalakihan na may dalang sulo at asin. Binuhusan nila ng asin at abo ang mga bituka ng nilalang. Sumigaw ito ng napakalakas na parang nabiyak ang langit bago tuluyang matras at lumipad pabalik sa kadiliman ng gubat kasama ang kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, agad kaming lumikas at umalis sa lugar na iyon. Sinabi sa amin na ang mga aswang ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Ang tanging paraan upang makaligtas ay ang lumayo ng lubusan at manatiling may pananalig sa Diyos. Hanggang ngayon, tuwing gabi ay naririnig ko ang tunog ng insekto sa labas. Tumitigil ang aking puso sa takot dahil alam ko na sa likod ng bawat kadiliman may mga mata na nakatitig at naghihintay ng pagkakataon. Kaya paalala ko sa inyo, kapag kayo ay nasa gubat o sa liblib na lugar, huwag kayong lalabas sa gabi. Huwag kayong sasagot kung may tumawag sa inyo. At higit sa lahat, mag-ingat kayo sa tunog ng tiktik dahil baka malapit na silang dumapo sa inyong bubungan upang kainin kayo ng buhay. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang-kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutan magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!